Akala nyo lang madali. Pero alam nyo ba, iilan lang talaga yung willing na magpakita ng mukha at para sabihin sa lahat kung gaano kalaki yung contribution ni Tatay Digong sa mga Pilipino at sa bansa nating Pilipinas. Hindi talaga madali yung magsalita ng opinion mo tungkol sa politika. Kasi pwedeng kahit sino dyan, kahit pamilya mo or kaibigan mo, magiging kaaway mo na. Pero in my case, hindi ako naninira ng tao. Hindi rin ako nagmumura ng kung sino. At never akong nakisali sa mga issue. Lalong-lalo na kung ito'y hindi sigurado. Pero, yung lagi ko lang pinapost at pinapaliwanag dito sa social media ko ay tungkol sa mga tamang information at yung mga nagawa talaga ni Tatay Digong. Katulad na lang ng pagdala sa kanya sa ICC. Isipin nyo yun, mag-81 years old na si Tatay Digong. Tapos 1 taon na siya sa The Hague. Huwag na nating isipin na si Duterte siya. Isipin nyo na lang, isa siyang normal na tao. Or kung ikaw, payag ka ba na nasa ibang bansa ka tapos hindi pa alam kung anong mangyayari sa kaso mo? Kung sa Pilipinas nga, nagpapiansa tayo para pansamantalang makalaya yung mga kriminal. Si Tatay Digong pa kaya? Tapos, alam niyo kung anong masakit? Nandyan si Tatay Digong sa ICC dahil sa ating lahat. Wala siyang pinili. Masupporter ka man o hindi, buong Pilipinas yung pinagsilbihan niya ng maayos. Kahit anong sabihin ng mga bashers online, kahit nga mga mayayamang tao bilib na bilib kay Duterte. Naisip ko tuloy na mas mahirap sa next generation kasi iilan lang ba sa kanila ang exposed sa totoong mga nangyayari sa bansa natin. Maraming mga kabataan ngayon, puro cellphone at TV ang inaatupag. Puro artista ang laman ng mga posts nila. Sa TV sila lumaki. So paano na yan kapag meron talagang kailangang isyong dapat ipaglaban tulad na lang ng ating kalayaan? Meron kayang mga kabataang natitira na willing makipaglaban? Whether you like it or not, naging maayos ang Pilipinas sa panahon ni Tatay Digong. Ayaw nyo mang aminhin, yung mga kapitbahay nyo, sila mismo ang magsasabi na talagang naging matino yung mga dating pasaway. Alam nyo, mahirap mawalan ng pamilya. Pero mahirap ding mawalan ng kaibigan. Dahil lang sa politika. Pero, malinis ang konsensya ko na itong pinaglalaban ko, itong mga posts ko ay para sa bayan natin. Para sa ikabubuti ng bansa nating Pilipinas. Sana matupad na yung mga panalangin natin at makauwi na si Tatay Digong sa Davao. He's gonna be 81 years old. Sa edad pa lang, nasaan na ang hustisya? Sa edad pa lang na yan, it's violation of human rights. Pero yung mga bashers dyan, nakuha nyo pang tumawa at ipagdasal na sanang umuwi na nasa karton at garapon ang isang taong nagsilbi sa inyo ng tapat. Gaya ng sinasabi ni Tatay Digong, there will be a day of reckoning. Yung bawat luha ng mga Pilipino, naririnig yan ng Diyos and alam ko, in my heart, pinakamalaking punishment sa lahat ng ayaw kay Duterte ay ang pagiging presidente ni Inday Sara. And I even feel na kahit hindi pa 2028, siya ay magiging presidente in a peaceful way. Yung panahon na ang magsasabi na this is it. Ito na ang tamang panahon. At sana, pag naging presidente si Inday Sara, panagutin ang lahat ng dapat managot. Lalong-lalo na yung mga korap at yung mga umaabuso sa kanilang posisyon.